Pansin ko lang kasi you refuse to mention the center. Anuman yung center, anuman yung magiging setup. Niniwala ba kayo na mas mapapabilis ang tulong dahil nandiyan na po yung help desk o yung malasakit center? Mr. President, good gentleman. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako kabibig, malapit ang Pasko, ilang araw na lang. So kumusta ang mga preparations nyo for Christmas? At sa ating mga OFW, uwian na ba? Ay nako, ito ha. Nako, ano kaya maging reaction nyo if maririnig mo ni Senator Bongo versus Risa Hontiveros? Parang nangkigalay-iti si Risa Hontiveros sa Malasakit Center. Parang, ano ba, parang insecure? Or parang parang ayaw niyang marinig ang pangalang Malasakit Center? Or parang kiti-kiti si Risa Hontiveros? Parang, kasi feeling ni Risa Hontiveros ba, kung ipopromote niya ang Malasakit Center or kung kaniyang sabihin na ang mga tao ay pwedeng lumapit sa Malasakit Center, parang tinutulungan niya si Bongo na manalo sa 2028. Knowing na si Risa Hontiveros is not closing her door para sa presidency sa 2028, so kailangan talaga itong Malasakit Center ay mawala sa isipan ng mga tao. Halok! Sabi ng isang netizen, mukhang ayaw ni Madam Risa ang Malasakit Center. Parang hindi niya kayang banggitin ang pangalang Malasakit Center. Ito pa, ang laki po ng tulong ng Malasakit Center sa akin, pero parang ayaw ni Madam Risa ng Malasakit Center. Oh, ito kabibig ha. Ito yung video na sinasabi ko. Kayo na ang bahalang magkomento kung ano ang iyong interpretasyon ha. And I want to know kung paano nakatulong ang Malasakit Center ninyo. Watch this video. Madam Sponsor, ito pong Malasakit Center. Batas naman po ito na ipinasa po natin. Napansin ko lang kasi you refuse to mention the center. Anuman yung center, anuman yung magiging setup. Niniwala ba kayo na mas mapapabilis ang tulong dahil nandiyan na po yung help desk o yung Malasakit Center? Mr. President, good gentleman. Ako naman po, Madam Sponsor, setting aside politics, naniniwala po ako na itong Malasakit Center naman po, wala naman pong pinipili. Pumunta kayo dun sa hospital, ang tinutulungan po nito, yung mga mahirap talaga na pasyente. Hanggang ngayon, meron po silang help desk, kwarto, na pwede nilang lalapitan at it will guide them. Lumapit kayo sa PCSO, lumapit kayo sa DSWD para sa inyong pamasahe. Ito po sa PhilHealth, ito yung coverage ninyo at kung kulang talaga, dyan po pumasok yung DOH na MyPIP. At wala pong pumipigil, Mr. President, good gentleman, na magpatuloy yung ganyang medical assistance. Sana po ay masuportahan nyo rin po ang layuning yan. Alam ko naman, apo, Madam Sponsor, napansin ko lang you refuse to mention the help desk or the center na ito po'y batas na ipinasa natin ng 18th Congress, Madam Sponsor. Anuman yung center, anuman yung magiging setup, magiging isang importanteng bahagi siya na hindi mawawala sa Philippine Geriatric Center at makukuha ng ating mga pasyenteng nakatatanda at kanilang mga pamilya. Kasi nasa batas po ng Malasakit Center na yung mga DOH hospital ay pwede pong paglagyan since qualified naman po yung Geriatric Center o Geriatric Specialty Center na paglagyan rin po ng Malasakit Center, Madam Sponsor. As I mentioned, Mr. President, good gentleman, kung ano po yung umiiral na forma sa ilalim ng DOH hospitals ng medical assistances natin sa ating mga pasyente, senior citizens o iba pa, whether zero balance billing or yung MAIFIP or yung assistance ng
PCSO, PAGCOR, DSWD, magpapatuloy po iyon definitely. At pati po sa Philippine Geriatric Center, pag naitayo na siya in 5 to 7 years, Mr. President. Pwede niyang lapitan rin yung help desk na Malasakit Center, Madam Sponsor. Kung ano yung setup sa ngayon at kung ano yung magiging setup sa future, anuman yung hugis niya, definitely, Mr. President. At naniniwala ba kayo na mas mapapabilis ang tulong sa kanila na hindi na nila kailangan lumabas ng hospital dahil nandiyan na po yung help desk o yung Malasakit Center, Madam Sponsor? Naniniwala po ako, Mr. President at good gentleman, na anumang center yung nandun sa kasalukuyan, tulad ng nakaraang mga taon, o anumang setup na ma-finalize dun sa ating sinusulong na medical assistance program under Universal Healthcare, pangarap natin by the time na may Philippine Geriatric Center, 5 o 7 taon pa mula ngayon, may full universal healthcare na tayo. So malaking tulong po itong help desk na ito kung sakali magtayo sila doon. Opo, Mr. President, transportation, pati nga po yung transfer, Mr. President, good gentleman, mula sa isang ospital o center papunta dun sa iba sa pamamagitan halimbawa ng ambulance. So consider dapat po kasama na po ito sa package of services. Madam Sponsor, ito pong Malasakit Center. Batas naman po ito na ipinasa po natin. Napansin ko lang kasi you refuse to mention the center. Time is of the essence, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens. Maring di na sila makaantay ng 2028 sa kanilang pagpapagamot bago matapos ang mga pasilidad na ito. Lagi po ako nakasuporta po sa ikabubuti ng kalagayan ng ating mga lolo't lola. Thank you po, good sponsor. Thank you, Mr. President. Mr. President, with that, we'll just take up the reference to business tomorrow. With that, Mr. President, yes. Maraming salamat, Majority Leader, sa inyong malasakit sa mga naiwan dito, Senador. Dapat may malasakit para sa mga senador na nag-overtime. Hati ako, sang-ayon ako sa pareho. Bakit? Okay sa akin pagdating sa mga government hospitals, diretso sa government hospitals, DOH hospitals, LGU hospitals. Bakit? Kasi merong social services department sa kanilang mga opisina. May mga parang malasakit center kung saan pupuntahan ng ating mga pasyente. Pero paano sa private hospitals? Pag pumunta ka sa private hospitals, billing section lang naman ang kausap mo. Wala namang social service department doon. Wala namang malasakit center doon. Kaya nga nagpasa kami ng bill, nag-file kami ng bill na sana may malasakit center din sa mga private hospitals para may mag-guide sa kanila. Nagiging problema lang naman talaga mga kababayan as yung sa private hospitals. Mabuti sana kung may social service department sa loob ng private hospitals. If we will require the private hospitals na kasi total naman ibababa sa kanila ang pondo, dapat maglagay sila ng marunong na mga social services na tao para i-guide ang ating mga pasyente. Tandaan nyo, kaya naman po sila sa amin pumupunta. Kasi kami po ang alam nilang puntahan at nag-guide namin po sila dito. Sa totoo lang, hirap din po pag sa amin sila pupunta kasi ang nakita namin, ang laki ng bill. Tapos barya lang naman ang pwede naming maibigay. Alam nyo ba kami, tatawag ako sa senador, tatawag ako sa iba't ibang senador. Ang live ko tinatawagan si Senator Bongo, si Senator Mig, si Senator JV. Lahat yan tinatawagan ko, Senator Robin. Humihingi ako ng dagdag para sa mga lumalapit sa amin. Dahil yun naman po ang role ng mga mambabatas. Ilapit ang programa ng gobyerno dahil hindi po alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Dahil pag nagpunta na sila sa private hospital, pagpunta nila sa billing section, lalo po silang magkakasakit kung hindi nila alam paano ma-access ang pondo ng gobyerno. Kung nasa private hospital ito, who will determine how much to give? Kung walang social service department or walang malasakit center sa private hospital. Kung zero balance billing sa lahat, good! This is really a dilemma for our country. Kanina lang may humingi ng tulong sa akin na matay ang bata, open heart surgery, professional fee pa lang 1 milyon na. What will we do now? So, sino ngayon magde-decide kung anong babayaran ng private hospital doon? So, ito ang mga tunay na dilemma that we have to find a solution for. Hindi lang to basta tanggalin sa mga politiko. Kami po ay nandito para ilapit ang programa ng gobyerno sa tao. At ako rin po ay nagrereklamo, lalo na nung kampanya, nawalan kami ng MAIP. Diba? Tinanggalan kami ng MAIP. Wala akong mapuntahan. Tatawag ako sa DOH para sabihin sa DOH, pakitulungan ng pasyente na nasa private hospital. Sagutin ba naman ako ng DOH, wala po kaming pondo
para sa private hospital dahil nasa mga congressman. Malungkot yun. Kaya hindi rin po ako papayag na walang maip sa private hospitals. Ang tanong lang at dapat ayusin ng DOH, who will manage the funds in the private hospitals? Who will guide the patients in the private hospitals? Until we settle that, then hanapan po natin ng solusyon kung paano matutulungan ang mga pasyente sa private hospitals. Bakit ba napupunta sa private hospitals? Kulang sa gamit, kulang sa gamot, at kulang sa facilities ang ating government hospitals. DOH hospitals, government hospitals, LGU hospitals, kulang lahat yan. Mamamatay po ang pasyente pag ipilit natin doon. So they will go to the private hospitals and that's when they go to us. So please, kami rin po. Pero nakakatakot din namang ipagkatiwala sa DOH. Dahil paano pupunta ang pasyente sa regional hospital, sa regional offices ng DOH? Saan ba sila mahahanap? Saan ba sila pupuntahan? Kay RD ba sila pupunta? Kay director ba sila pupunta? Tandaan niyo po, accessible po ang mga opisina ng mga public servants, kaya naman po sa amin na pupunta. Pagtulungan po natin to. Hindi po ito biro. Hindi po ito biro. Pero kailangan ipulis din natin ang ating mga private hospitals. Maraming salamat. O ano na, panood nyo. Ano ang iyong nararamdaman sa video? Ano ang iyong interpretasyon? Ano ang iyong point of view? Parang hindi na-appreciate ni Risa Hontiveros ang Malasakit Center. Parang ayaw niyang ma-include ang Malasakit Center na mga programa ng gobyerno na pwedeng malapitan ng maraming Pilipino. Tingnan mo si Zubiri, sabi ni Zubiri, dapat ang mga senador may malasakit. Diba? So parang, nakita nyo si Senator Bongo, napaka-cool, chill lang siyang sumagot, chill lang siyang nag-explain kung gaano ka-importante ang Malasakit Center. At ito na. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Kasi tinanong ni Grego Bilhica kung natulungan ba ang mga tao ng Malasakit Center. Kung gaano ka-importante ang Malasakit Center. Bakit trending na trending ang Malasakit Center? Bakit bukang bibig ng maraming Pilipino ang Malasakit Center? At bakit itong Malasakit Center ay isa sa nagpanalo kay Senator Bongo? Threaten ba ang makalaban sa Malasakit Center ni Senator Bongo? Ito bang Malasakit Center ay pwedeng magpanalo kay Senator Bongo, either presidente or vice-presidente? Kaya kailangan nilang wakasan, mawala ang Malasakit Center? Ganun ba? Uunahin nila ang politika kumpara sa mga taong natulungan ng Malasakit Center? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. From Lotlot Merino, Taho. Nung na-confine at naoperahan ang asawa ko, umabot sa 330,000 ang bill namin. Lumapit po kami sa Malasakit Center. Sa awa ng Diyos, nag-zero balance kami. Napakalaking tulong po ang Malasakit Center sa katulad kong pobre. Salamat po. Ang laki po na naitulong ng Malasakit Center sa akin. From Gladys Agustin Sim. Yes po, 150,000 na cover lahat ng Malasakit Center that time po. Halos 1 month po na na-confine si Mabel Alde. Hindi pala yung pamangkin ni Mabel Alde. Halos mag 50-50 na po siya. Halos di na po namin alam kung saan kami kukuha ng pera. Pero salamat sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Tingnan nyo ha. Kaya nga, number 1 si Senator Bongo dahil sa dami na tulungan sa programa nila yan. Thank you Malasakit Center, zero billing kami. Buti pa ang Malasakit Center, zero billing. Diba? Simula na naging chairman si Senator Risa Hontiveros, simula na naging chairman ng health ni Senator Risa Hontiveros ayon kay Lemon T. Claire, nagka-loko-loko na ang paghingi ng tulong sa Malasakit Center at ang nangyari ngayon ay balik sa pagpunta kay politiko para humingi ng tulong at guarantee letter ang ibibigay na mistula kang nang mamalimos sa kanila na para bagang tanawin mo ng utang na loob sa kanila. Sana maibalik ang chairmanship ng health kay Senator Bongo.
Politika lang kasi kay Risa. Kapag di niya kaalyado, lahat ng sabihin nitong si Bongo, it seems she's not into it. Kahit pa para sa tao at na makaraming mahihirap yung sinasabi ni Bongo, yung halatang kaplastikan, pang sariling interest lang ang habol nito. Kapag nagpa-press con at kung makamention ng taong bayan, akala mo concern. Kung totoong may malasakit ka sa tao, Risa Hontiveros, kahit di mo kaalyado, basta makatulong sa taong bayan, dapat cooperative ka. Halatang halata ang reaksyon mo, madam. Hindi mo maintindihan rin sa Hontiveros ang naranasan maraming pobreng tao kasi hindi mo alam kung ano ang malaking tulong ng malasakit center sa amin from Giselle. Totoo, sa bawat hospital may office sila, doon nakakausap sa'yo para sa financial aid. Ang gusto kasi nitong Queen of Insertion ay magmamakaawa ang tao para sa guarantee letter na hirap kumuha. Ayan. Takot sa malasakit center si Risa kasi hindi siya mananalo. Hala. Nako, kung malasakit center lang naman ang pag-uusapan, malaking tulong ito sa mamayang Pilipino. Isa ako sa tulungan malasakit center, zero billing. From Lenlen Magdamit Campus. Risa Hontiveros, huwag kang magpa-epal, sumobra ka na. Hala. Yun kabibig ha. Yun ang iilang mga komento ng ating mga netizen. Ikaw kabibig, paano ba nakatulong ang malasakit center sa'yo? At ito ba ang rason kung bakit binoto mo si Senator Bongo? Kasi marami nagsasabi, because of malasakit center, Senator Bongo talagang napalapit sa tao, napalapit sa sambayan ng Pilipino. I think si Senator Bongo ang may karapatang magsabing sambayan ng Pilipino, taong bayan. Knowing Luzon, Visayas, Mindanao, may malasakit centers at talagang open ito sa lahat na hihingi ng tulong. Yun kabibig, yun ang nagpa number 1 kay Senator Bongo. Agree kayo mga kabibig? So, yun lang ating latest lebak-lebak for today. Sa videong ito, sino ang nasira ang reputasyon? Risa Hontiveros, gusto nga bang ipatanggal ang malasakit center? Or talagang insecure lang si Risa Hontiveros sa malasakit center? Bye everyone, see you next time.